ang unang nobela ni Judy. Sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, sa kalungkutan at pagdurusa, isang bata ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang sa narating na rin niya sa wakas ang malaking mansyon ng kaibigan ng kanyang ama. Nagtrabaho siya roon bilang isang katulong. Biglang isang araw ay niyaya siya magpakasal ng kanyang Master Henry. Kaya lang, nung wala si Henry doon, nakita niya ang hindi niya dapat makita. Binuksan niya ang pinto ng basement. Siya pala, ang tunay na asawa ni Henry na nasiraan ng bait. Tumakbo siya. Nakita mo siya? Tulong! Tulungan niyo ako! Kumandala! Sino ka? Piniligtas siya sa mga masasama. Isang lalaking sumumpang magkikinti sa kasamaan Henry. Siya ay si Harton. At hindi nagtagal, ang pagmamahalan nila sa isa't isa ay napakalaki, kaya naging masaya ang buhay nila. Ang galing mo talaga, Judy. Ang ganda ng ginawa mong kwento. Kinilig tuloy ako dun sa dalawa. Totoo? Maganda ba talaga ang ginawa ko? Oo, maniwala ka. Hinahangaan kita, Judy. Sigurado ako na mananalo na ang nobela mo. Sana nga tama ka. Pero ito ay para sa ika-50 anibersaryo. Sigurado maganda rin yung gawa ng iba. Teka, wag mo nga silang isipin. Julia, gusto mo ba itong basahin? Wag muna. Binabasa ko pa tong libro ni Shakespeare eh. Talaga? Binabasa mo yung libro ni Shakespeare? Hindi ako sigurado kung maganda nga ito. Lakasan mo kasi ang loob mo. Meron akong ideya. Bakit hindi mo pabasa yan sa iba? Tignan mo kung ano sasabihin nila. Pero ginawa na nga natin yan ngayon. Hindi. Dapat ipabasa mo yan sa ibang mahilig din sa mga nobela. Sino naman kaya yun? Oo nga. Sino nga kaya? Katulad ng taong yun. Hindi. Ayoko sali. Pero isa naman siyang professional. Mr. Herman. Sali! Bakit? Anong kailangan mo, McBride? Kasi po si Judy, gusto kayong hinga ng pabor. Si Judy abot ba yan? Judy. Kasi po, meron po kasi akong sinulat na maiksing nobela. Isang nobela? Alam ko na, para ba yan sa paligsanang nobela para sa Talimampung anibersaryo? Alam nyo, hindi ko po alam kung sasali po ako. Dahil membro din ako ng selection committee. O sige, tutulungan kitang magsulat niyan. Pero babasahin ko muna yan. Opo. Pumunta ka na lang muna sa opisina ko mamaya. Opo, Mr. Herman. Panalo ka na niyan, Judy. Hindi ko pa alam. Teka, ano bang gagawin mo doon sa mapapanalunan mo? Anong sabi mo? Hindi pa nga ako nanalo doon sa paligsahan na yun eh. Huwag ka na mag-alala. Sinabi ko naman sa'yo na maganda yun. Talaga? O sige, kapag napanalunan ko yung premyo na $25, bibili ka agad ako ng typewriter. Magsusulat ka agad ako ng maraming nobela. Ang saya! Ang saya! Bago tayo pumunta kay Mr. Herman, tumingin muna tayo ng typewriter. Oo, tama ka nga. Nita Sari! 素敵大作家ジュディ・アボットにお似合いね Dahil sa kanyang kalungkutan at pagdurusa, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Ano ba ito? Pasok! Magandang araw po. Ikaw pala, Judy. Sige, mabuka na muna. Ano po?
Kamusta na po yan? Judy, sa aking palagay, magaling kang magbasa ng mga libro. Hindi naman po gaano. Mahilig ka ba magbasa? Opo, mahilig po. Hulaan ko ang gusto mong manunulat. Emily Bronte. Opo. Pati na rin si Charlotte Bronte. Opo. Paborito mo rin si Thackeray, hindi ba? Opo. Pero bakit po alam ninyong lahat? Dahil dito nakasulat lahat. Ah? Ang Wuthering Heights, Jane Eyre, Vanity Fair. Siyempre, pinalitan mo yung mga pangalan ng mga tauhan. Isa pa, pati na ang Bluebird. Pero ano pong ibig niyo sabihin? Yung huling eksena ay sinulat mo dito ay talaga maganda. Ang makaligtas silang dalawa na nakasakay sa isang karaway sa umaapoy na mansyon. Maaaring gamitin yun ng mga profesional na manunulat. Kaya lang, Judy, ang estilo ng pagsusulat mo ay tinatawag na isang plagiarism. Plagiarism? Pero bakit po? Sigurado akong hindi mo naman sinasadyang mangopya ng istorya ng iba. Pero alam ko naman, ibinuhos mo lahat ng oras mo sa paggawa ng nobelang yan. Judy? Ano nangyari? Maganda raw ba? Ay! Judy! Kumusta ka, Miss Manunulat? Ha? Judy! Patawarin mo ako! Nakialam pa kasi ako sa'yo eh! Judy, huwag ka namang mawala ng pag-asa! Pwede bang pumasok? Mukhang masama ang loob ng ating manunulat. Parang hindi pumasa kay Mr. Herman yung ginawa niya nobela. Talaga? Hindi ba, Sally, sabi mo maganda yon? Pero sa tingin ko, hindi nagandahan doon si Mr. Herman, hindi ba? Totoo naman, magandang sinulat niya. Tama nga. Hindi ako marunong magsulat ng nobela. Judy? Sinabi niya na ginaya ko lang daw yun. Sinabi niya yun? Oo, totoo. Sinabi niya pinalitan ko ng pangalan. Pero yung estilo daw ng pagsusulat ko ay plagiarism. Sa palagay ko, hindi na ako makakapagsulat uli. Ayoko. Hindi na ako makakapagsulat uli ng nobela. Judy. Hindi na ako magsusulat. Ayoko na ng nobela. Sana masarap ang pagkain natin ngayon. Oo nga. Sally, sandali lang. Pasensya ka na, Judy. Kaya lang, meron ako meeting sa student council. Kaya hindi mo na ako sasabay kumain. Sige, mamaya na lang. Ma'am, hindi ko po kasi maintindihan nitong nakasulat. Sige, sumama ka sa akin sa opisina ko. Opo. Teka, ma'am. Sasama rin po ako. Lahat sila masyadong abala. Ang galing ko. Basketball? Ngayon, babasahin ko ang lahat ng librong nandito. Pasensya na kayo sa akin, ah. Ayos lang. Ayoko nito. Hindi ko naman talaga hilig ang magbasa. Shhh! Huwag kang maingay. Hindi ko sinasadya.
Nandito na ako. Masyado ka naging abala ngayon, Sally. Oo, tama ka. Kailangan maging handa para sa kasayahan sa anibersaryo. Ikaw, kumusta ang pag-aaral mo? Ayos lang. Gusto kong maging matalino sa buong klase. Kaya gagawin ko yun kahit anong mangyari. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Judy, pasensya ka na kaninang tanghali. Halika, kumain na tayo. Hindi ako nagugutom. Judy, masama pa rin ba ang loob mo? Sally, mahuli na tayo. Oo. Kaya lang, Huwag kang mag-alala. Tatayo din yan pag nagutom siya. Halika na nga. sana hindi ko na kinausap si Mr. Herman. Sally, hindi mo naman kasalanan yung nangyari. Hindi mo rin naman siya pinilit na magsulat ng nobela. Siya naman ang gumawa nun. Hindi nagtagumpay kaya yan. Julia, naririnig ka niya. Pero totoo naman sinabi ko ah. Alam mo naman ang ugali ni Judy. Palagi na lang siyang sumusuko, hindi ba? At sana naman huwag siya maingay. Para hindi tayo na-istorbong dalawa. Palagi na lang daw ako sumusuko. Judy, hindi ka pa kumakain ng hapon. Judy, magsusulat ka ba ulit? Oo, tama ka nga. Talaga? Tapos ano mangyayari? Kung ganun, magsusulat ka na uli? Isa ka na namang manunulat, Judy? Ay, paano yan, Judy? Sarado na ngayon ang cafeteria natin. Ayos lang ako. Sige, kumain ka para magkalaman ng tiyan mo. Padala sa akin yan ng mama ko. Ang mga biskuit na yan ay galing sa sikat na tindahan sa London. Hindi na ako kakain yan, Julia. Mamahalin naman pala yan eh. Sige na, kumain ka lang na kumain dyan. Marami pa ako nakatabing biskuit. Isa pa, kailangan ko pang mag-aral. At ayoko nag-iingay ang tiyan mo, Judy. Huwag ka magpapagod, ha? Hindi ko kakainin ng biskuit ni Julia. Nakakahiya ka talagang bata ka. Tinuruan ba kitang magnakaw ng mga biskuit? Magnanakaw? Oo, tama. Pinarusahan din ng araw ngayon ng batang si Jerusha. Isang batang ulila na siya. Habang naglilinis siya ng kusina, kumukulo din ang tiyan niya dahil walang laman. Gutom na talaga siya. Hindi na talaga makatiis ang batang si Jerusha. Kaya nga isang gabi, nagdesisyon si Jerusha na lalayasan na lamang niya ang bahay ampunan. Ay! Jerusha!
lamang. Saan ka pupunta? Wag! Bitiwan mo ako! Hindi nagtagumpay ang paglalayas niya. Dahil hindi pinapayagang makalabas si Jerusha, binigyan siya ng parusa dahil sa ginawa niyang pagtakas. Mama, tingnan mo! Sige na, anak. Huwag mo siyang tignan. Alam naman niya kung bakit siya pinaparusahan ng ganun. Pero ang hindi lamang niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang parusahan. Pero hindi niya inaasahan na meron palang taong gustong tumulong sa kanya. Karinari ka na! Mayroong tumatakas! Si Jerusha tumakas! Ang dalawang bata. At bago pa man nila malaman, nagkahiwalay na pala silang dalawa. Ngayon, 10 taon na rin ang nakalipas mula nang tumakas siya. Si Jerusha ay nagtatrabaho sa isang bukid. Jerusha! Ikaw nga si Jerusha! Ah. Jervis! Siya ang batang lalaking sumagip sa kanya noon. Siya na ngayon ay may-ari ng bukid na pinagtatrabahuhan ni Jerusha. At nagmula nga noon, nagkagustuhan yung dalawa at nagpakasal, na parang sinadya ng kapalaran. Ang ganda! Ang galing mo talaga, Judy! Hindi ba, Julia? Maganda nga. Pero, bakit marami kang alam tungkol sa mga ulila? Imahinasyon ko lamang yun. Maganda ang pagkakasulat, alam mo ba yan? Meron kang magandang imahinasyon. At siguradong maraming magkakagusto dito sa sinulat mo. Ubod ng ganda. Talaga po? Oo. Ang saya ko talaga! Ang ibig niya sabihin, hindi na ako nagagaya. Uy, nakalagay na rito kung sino ang manalo. Sandali, ako nang titingin. Makilaan lang. Judy! Panalo ka! Nandito ko! Panalo ko! Makikilaan lang ha! Hindi ba talaga ang pangalan ko? Ako magpapahayag ng mga nanalo para sa commemorative novel competition para sa 50th anibersaryo ng paaralan. Para sa winning work. Wala. Para sa excellent work. Judy Abbott. A piece of biscuit. Ang panalo sa excellent work ay bibigyan ng commemorative